Aquino, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang Vice President, nag-iisa na lang yata na lingkod bayan sa ganyang kataas na pwesto sa Pilipinas. Ang Vice President natin si Ma'am Inday Sara. Naalala ko nung President ko si PRRD, maraming beses nag-aantay kami yung team niya na habang marami siyang ginagawa, inaantay namin siya pagparating siya. So, ang tawag namin sa isa't isa mga anti-Duterte. Lagi kami nagkikwentuhan ang ginawa ni PRRD. So, kanyang nung isang PSG niya sa amin, yung head, si Janelle Diambra. Nakita niya, kasi nung time na yun, nagkaroon ng disaster. Ako si PRRD nakasakay sa helicopter sa Mountain Province ako. Nabitbit yung mga kapatid na may mga tibit nila, yung mga gamit nila, yung mga tabo, yung mga kapatid nila. Tapos, namumagod din si PRRD. Wala siyang umiyak. So, doon mo makikita ng puso ng Pangulo na ito. And for some reason na hindi ko alam kung bakit, hindi ko ba lang ba't ako nabiyayaan, nabigyan ako ng pagkakataon na makilala ko ang puso ng isang tunay na leader. Kung kaya suklam na suklam ako sa nakaupo sa Malacanang ngayon. Yes! Kami din po! Pinaka-opposite kung ano ang tunay na leader na totoong nagmamahal sa mahihirap. Kasi yan ang sinabi ni PRRD sa amin. Kung kayo ay nagsisilbi sa gobyerno, huwag kayong magsilbi kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap ang meron lang sila ay ang gobyerno. Meron namang speech na prepare pa bago pumunta dito. Pero ang nasa naman ng utak ko ngayon, yung buisit na bigas na bukit na kung ngayon, mapaho na maipin na gano'n sa. And for me na ano yun simbolo yung sino yung nakaupo, no? Na gano'n ang tingin sa atin. Ganon ang tingin sa pinakamayihirap kasi ang nalala ko sa PRRD, napakahalaga sa kanya ng bigas na kami mga taga-antay, taga-antay Duterte, ang tawag namin sa kanya sa likod niya, bigas president. Kasi nakabulot kanya talaga yung bigas, kung nakakalimutan yung bigas. Saka gusto niya magandang bigas. Manood lang kayo lahat. Alam niya kung ano yung dinadaanan. Sabi ng katotohanan. Nadaanan ninyo. Kung kaya, huwag na kayo sa mainstream media. Sabi na paulo siya. Kinausap niya ang Hong Kong government at ipinagbawal niya na kayo ay maglilinis ng mga dito sa highlights. Alam niyo noon, hindi ko alam na ganun pala yung dinadaanan ninyo. Pero siya, alam niya. At alam niya na yung balikbayan box ninyo, nandyan ang pagmamahal ninyo sa mga pamilya ninyo. Yung ipinag-ipon ninyo, alam niya yan. Kaya galit na galit siya at malinaw na malinaw yung sinabi niya, huwag niyong gagalawin yan, huwag niyong bubuksan yan. Pero anong nangyari dito kay Marcos? Lipo-lipo balikbayan boxes nawawala. Alam ba ni Bakag? Hindi na alam. Wala siyang alam. Hindi na alam kasi wala siyang pakialam alamin. Wala siyang pakialam sa atin. Si Sas na kayo ganit away! Alam ni Sas yan! So, nakita ko kay Sir Ardy kung ano yung leader na hindi naman niya kapitad ngayon, hindi naman niya na kailangan na lumaban pa. Totoo, malakas si Sir Ardy, totoo, para siyang legendary siya. Isa siyang kalamat sa atin. Pero nakikita ko sa mata ko kasi naibisita ko sa kanya kada buwan. Minsan twice a month, minsan thrice a month. Para lang, alam niya na mahal natin siya. Naibisita ko siya at nakikita ko tumatanda si Sir Ardy. Pero,
tayo na piniyayaan na buhay sa punto ng kasaysayan natin na nakaranas tayo finally ang isang tunay na Pangulo na hindi tayo ginagahasa, hindi tayo ninanakawan, hindi katulad ng mga nakaupo ngayon na walang mga moralidad. Ano ba naging natin na nasa Malacanang ngayon? Naging natin ngayon sa Malacanang. Kahit magkasawa na nakuumbagan. Bakit ang mga moralidad nito mga nakaupo nito? So in other words, we are being led by the worst of us. At nakikita natin maraming beses kung bakit sila nandyan. Marami na nagsabi sa atin. Hindi naman actually kailangan sabihin. Binutol tayo. Hindi ito aksidente na umupo siya dyan at hindi ko pala kaya. Hindi pa natanong. Kasi ang pagkapangulo malaking trabaho yan. Ang lumalabas ngayon na nangyari ay talagang niloko si Vice President para siya ay maging Pangulo, para makaupo, para malimas ang kaban ng bayan. Hindi yung ginagawa nila. At wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Mantalang noon nung kami nandun pa, no, si Sas, galit na oh. Wala sa maliit na bagay hanggang sa maliit na bagay, malaki, maliit na bagay. Meron siyang kahihiyan sa Pilipino. Kung kaya't kami mga kasakit niya, marunong kami mahiya. Sa kakain kami, sabihin na ito lang yung pagkain natin. Ganun yung napinirito, may sabaw, may ganyan. Simple lang yan, pero okay na yan. Kasi hindi lang yung pera yan. Pera ng taong bayan yan. Duda! Di mo pera yan! Go, Sas! Go, Sas! Kaya ito naman ito. Nakakatawa dito mga taga-board start. Mga magaling mag-Ingles. Mga anipilo ng itsura. Ilakan mo dito sa isang pagkaming tanaw na hindi marunong mag-Ingles ang mga iwas-mura ng mura. Pero siya pala ang pinagpusilan at sila mga bulok. Walang kapasidad mahiyak sa Pilipino. Ang kakapal ng mga muka. Kahit yung makamahal na fan, sinasabi ni Sas, wala man lang yatang website, scam. Wala. At humaharap sa mga gobyerno, ay ang asawa niya, sino siya? Sino ka, Luisa Marcos? Hindi ka lang ang binoto. Hindi ka lang ang presidente. Palaka ka! Palaka ka! Palaka ka! Sobrang inuupahan na sa akin na ginagawa kami. At ang tingin sa inyo, pwede namin ngayong sabihin. Ang naglaspas ang administration noon sa tatlong taon ng pandemya ng 130 billion. Ito on the ground, what does 500 billion look like? Mga LGU na hindi na nila alam kung sabihin sa mga constituents nila. Bakit halos linggo? Oo, yung ano naman. Hindi na natin alam kung hindi na nila alam kung sabihin. May ulit pa. Yung mga nagsasign na 10,000, ang mga nakuha nila 1,000. So this is a red flag. At yung, I can stand here all day at ang listahan ng kakapalan, ng pagbumuka ng mga Marcos na ito hindi matatapos. Doon na lang sa PCSO. Doon na lang sa PCSO. Sinabi na, Lisa Marcos, Mel Robles, statistically impossible. Kaya wala silang pakialam ang sinasabi nila. Ang posible ba? Ito kinukuha namin. Meron ba kayong magagawa? Yes, para hadaling go. Wala silang pakialam sa atin. So, at ito pa yung masakit sa atin. At alam ko sa inyo, malaki. This issue is very close to your heart. Yung CPP, NTF na ibinigay namin sa Marcos administration for the first time. Amazing accomplishments ng NTF-ELCAC na patapa ang 55 years na insurgency for the first time. Yes. Na ang
ang natira na lang out of almost 90 na nag-guerrilla France kung umalis kami, kaya 7 na, o 10, parang ganyan na lang. Dapat talaga, nawalan ng over 3 million votes sa Kongreso ang CPP, NDF. Pero ano ang nangyari? Ayan na si Sas! Ibigay namin kay Bongbong Marcos yung isang CPP, NDF na dapat na. Pero ano naman, could never have imagined na ganito pala ang mangyayari. Dahil sa kailangan nila Lahat po matamis. ng attack dogs laban sa mga Duterte, nakipagkunsyamahan ang first cousin niya na Speaker of the House Balos! Los! ang CPP, NDF party list sa Kongreso. Yes! Hanggang 2025, sigurado na kami mawawalan ang mga ito. Pero dahil si Bendon ng Speaker of the House na nasa likod niya, si Bongbong Marcos at si Lisa Araneta, nakakabalik na naman ang CPP, NDF. And just last week, 10 ang namatay. 10 ang namatay ng mga bata. Isa 21-year-old na spokesperson ng Kabataan Party List. At isa doon, 21-year-old din, isang batang babae, si Gladys. Mga bata, mga anak natin ang target ito. Kayo, ay kita ko dito, halos lahat babae. Halos, in other words, mga nanay. Hindi ko ma-imagine ang dinadaanan ninyo kasi ako ang kailangan ko sa buhay ng mga anak ko. Hindi ako ba inuwagan kami nila kahit isang araw, hindi ko kaya. So, ako'y nalulungkot na iwanan ko sila sa isang presidente na nilalagay ang buhay nila, mga anak nila sa kapahamakan. So, kapag mapuno stadium, dadating sa siguro, no? May nagpapasalamat na nandito kayo at tumalaban kayo. Itong Bongbong Marcos na ito, Lisa Marcos na ito, sa Tambalos ko. Ang mga krimen at atraso nila sa Pilipino ay napakaseryoso. Yung press freedom, yung pagtanggal ng operations ng SMNI, ang pag-illegally detain sa amin ni Eric, dahil kami ay nagtanong kung totoo ba Martin Romualdez, na ang travel expenses mo ay 1.8 billion. At yung pag-blacking ng mga fiscal natin sa atin, at yung pag-seize nila, pag-pasok nila sa ating ni Pastor Tibolo, search warrant. Napakaseryoso ng mga atraso ng pinakamakapangyarihan sa Pilipinas ngayon. At nakikita natin na kung yung kapangyarihan na ibinigay natin at ibinahiran sa kanila ay ginagamit nila mula Kongreso, Senado, sila. Ginagamit nila para sa sariling kapakanan at para wasakin ang Pilipinas. Ngayon si Attorney Harry at nung nakaupo dito, pinababoy kami lahat dito. Ginagamit nila ang kapangyarihan nila para patahimikin tayong lahat. So nakikita ko, tama talaga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi nila kilala ang Pilipino. Yes! Akala nila tatahimik tayo. Umabot tayo sa punto na ito sa ating kasaysayan na marami ang namatay, marami ang nagbuwis ng buhay. Mga sundalo natin, mga pulis, mga bayani natin, nakatuntong tayo sa balikat ng mga higante, mga bayani natin. For 15,000 hindi natin dapat itigil ito. Alam natin kung bakit tayo nandito. Alam ko kung bakit lahat tayo dito ng mga resource seekers ay nandito. Gumastos ng sarili, walang nababayad para sa atin. Alam ko kung bakit kayo lahat nandito at yung isa ngayon at yun ay ang pagmamahal natin sa bayan. Yung ginagawa natin ngayon na pagsalita, yung sinabi ni Sir June kanina, ano ba naging boses ng isang tao? Yun ang gusto nilang paniwalaan sa atin na wala tayong kapangyarihan. Hindi nila alam na tumagayot na ito na nag-aaral yata ng history.
ang kasaysayan, nasa kasaysayan, ang kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Tayo ang nagbigay, tayo ang pwedeng bumawi. So, maraming salamat. Namin ang mga nakaupo ngayon ay bibigyan natin ng leksyon kung sino tayo. Magpapakilala ulit tayo kung sino tayo at babawiin natin ang kapangyarihan na tayo mismo ang nagbigay. Yes! Tama!